万華鏡車輪眼。いつの日にか俺も父さんのように。俺は落ちこぼれなんかじゃねえ。What's up? Kumusta mga boxing fanatics? Joyboy Boxing TV. Kumusta mga brother at maligayang pagbabalik. Sa bidyong ito ay gumawa ako ng mga pinaka-awkward moments o nakakahiyang pangyayari sa mundo ng boxing at talaga namang mapapakunot ka ng noo kapag nasaksihan nyo ito. Narito ang top 10 na nakakahiya at nakakatawang pangyayari sa mundo ng boxing. Hatid sa inyo ng Joyboy Boxing TV. Sa ika-10 pwesto po ay ang labang Manny Pacquiao versus Chris Algieri. Mayroon po ditong pagkakataon na sobrang awkward moment sa ika-9 na round ng laban. Sa ika-9 naman po na pwesto ay ito na ata ang kung para sa akin ay nakakatawang ring entrance sa history ng boxing. At siguradong hindi ito makakalimutan ng lahat ng nakapanood at nakasaksi ng labang ito. Dahil po ang venue ng laban ay walking distance lang sa bahay ni Scott Quiggs. Ito namang ika-8 pwesto, kung kanina ay nakakatawang ring entrance, ito naman ay nakakahiya o sobrang awkward moment ng ring entrance. Paano ba naman mga brother? Pumasok na parang astang bad guy o sobrang astig, ngunit biglang sumemplang na parang jackass. Ito ay laban noong 2008 sa pagitan nila David Haye at ng rising British star Montet Barrett. Sa ika-7 pwesto naman po ay ito ang pinakaisang halimbawa na hindi dapat gawin ng isang overconfident na boxer, na hindi porket nakakalamang ka sa gitna ng laban, maging sa scorecards ng mga judges ay magpapabaya ka na, lalo na sa ikahuling segundo ng round. Ika nga ng mga boxing referee, protect yourselves at all times. Itong laban na ito nila Nate Campbell versus Robbie Peden ay naganap noong 2004, live noon sa Fox Sports, at pinaglabanan nila dito ang IBF Super Featherweight title. Short left hook to the point of the chin. Oh! It was more like a three-quarter uppercut hook, one of those 45-degree angle jobs. Sa ika-6 na pwesto naman ay ang napaka-nakakagulat na sex change ng isang tanyag na boxing promoter na si Frank Maloney. Alright, sino nga ba si Frank Maloney o mas kilala na ngayong Kelly Maloney? Isa lang naman siyang manager at promoter sa nakalipas na huling 30 years. Siya din ang nagbigay kay Lennox Lewis ng mga bigating laban hanggang sa maging undisputed heavyweight ito. Noong 2013 ay nagdesisyon itong magretiro sa pagiging boxing promoter at kinalaunan buong tapang niyang inihayag at binunyag ang kanyang tunay na pagkatao dahil hindi na daw niya kaya pa itong itago. Kasabay na din ito ang kanyang pagpapa-sex change. Pagkatapos lamang ng kanyang sex change ay nakipag-participate pa ito sa isang malaking British event na Big Brother. Sa ika-5 pwesto naman po ay maituturing ito na worst professional debut ng tinaguriang the worst boxing ever. Ito ay si Jimmy Smith. Pinapakilala pa lang siya ng announcer talagang gigil na itong si Smith na magpakitang gilas. Palabas-labas pa ito ng mouthpiece ala Stephen Curry ang lolo mo. At ang katunggalingan niya ay isa ring baguhan na si Tony Mosco. At pagtunog ng bell, marami ang natatawa sa style ni Smith na akala mo'y nakainom ng 10 lambanog.
the Sun Dome a month ago. It was a successful one. Not long on defense, but he has a lot of power, Chuck. Well, from what Jimmy Smith looks like at the beginning of this fight, I think him and Ben Smith may be a pretty good At wala pang 30 seconds, sa pool ng kanan si Smith at knockout ang inabot nito. What do you think? I mean, look at this guy. This is bizarre stuff. Almost looks like a Rock'em Sock'em robot. And Timber, he is cold-cocked by Tony. Hindi umubra ang drunken master technique nito kay Moscow. Binansagan siyang the Birdman dahil sa style niyang parang ibon na nakutusan at hindi na nga muling lumaban itong si Smith. Moscow does a good job of keeping his composure while all this is going on. He doesn't get into the brawl, stands back, measures the man, and comes in with a pretty good right hand, good straight right. Pangapat sa ating listahan ay isa sa pinaka nag-viral sa internet na Jologs boxer na si Usman Ahmed, isang British boxer. Sa entrance pa lang ay Jologs na itong si Ahmed at may ginagaya rin na isang sikat na British boxer na si Prince Naseem Hamed na isa ring entertainer sa boxing. Kung sa the moves lang panalo na itong si Ahmed, pero sa boxing sayaw ng kamao ang pinagbabasihan sa laban. Kalaban niya noon si Ashley Sexton, isang English boxer. Pagsapit nga ng round 1 may forma naman itong si Ahmed at overconfident. Makalipas ang 2 minuto, bumato si Sexton ng over right hand sa panga ni Ahmed. Isa itong classic one-punch knockout. Sobrang satisfying ang laban na ito dahil sa sobrang kayabangan ni Ahmed na nagtapos sa brutal knockout. Pangatlo mga brother, may collaboration na nangyari sa pagitan ng boxing at wrestling ng kalabanin ng tinaguriang TBE na si Floyd Mayweather Jr., ang superstar sa WWE na si Big Show noong 2008. Entertaining naman ang laban dahil alam nating scripted ito. Isa itong embarrassing moment para kay Mayweather dahil ito ang taon na kung saan paulit-ulit siyang hinahamon ni Manny Pacquiao at kung ano-ano ang the best excuses ni Mayweather na umabot pa ng 6 years bago niya tuluyang patulan si Pacman. At alam naman natin ang kinalabasan ng laban, mas marami ang takbuhan kaysa sa suntukan. Siguro nga maaaring natutunan niya ang moves na ito nang makalaban niya si Big Show. Pangalawang sa ating top 10, ang unang lasap ng pagkatalo ng maingay at aroganteng boxer na si Adrian Broner na pinalasap sa kanya ni Marcos Maidana. Sobrang lap trip ang laban na ito dahil sa mga trash talk ni Broner sa halos lahat ng press con nila at mga interview. At ang pinakatumatak sa sinabi niya na hindi daw siya kayang tamaan ng kahit isang suntok. We're not in for the short run. I'm gonna stay on top. Ain't nobody gonna beat me, and that's how I'm living. Pero kabaligtaran ng kinalabasan ng laban at nadinomina ni Maidana ang halos lahat ng round at ilang beses pa ngang bumagsak si Broner na halos mag-chicken dance ito. Ang sarap balik-balikan ng interview ni Broner, tapos panoorin ulit ang laban kung paano niya kainin ang lahat ng kanyang sinabi, pati suntok ni Maidana.
At ang nagwagi nga sa ating most embarrassing na nangyari sa boxing ay ang leak photos ni Oscar De La Hoya noong November 2007 kung saan nakasuot siya ng stripper's costume habang nakasuot ng boxing gloves. At nagulat ang buong mundo sa mga litrato na ito at makailang ulit pa itong itinatanggi ni De La Hoya, pero bandang huli inamin niya din ito at sinabi niya na high siya sa panahon na iyon sa ipinagbabawal na gamot. Malaki ang naiambag sa mundo ng boxing ni De La Hoya, kaya kahit nag-ala Golden Girl ito, marami pa rin ang humahanga sa kanya. At ang mga listahan na ito ay ang mga bagay na nagbigay sa boxing ng kahihiyan. Ito ay isang reminder na ang boxing ay isang laro na hindi dapat nilalaro. This is Joey Boy Boxing TV. Peace!